pinapangako ni Presidente, tinutupad niya naman so far eh. Bilang isang mamamayang Pilipino po, I-maintain lang. Kumbaga, eto isa pa lang to sa na-experience ko eh, sa pagkuha pa lang ng birth certificate. Sana, the rest of the government institution like sa SSS, Pag-ibig, lahat ng may kinalaman sa proseso. Kumbaga, parang isang proseso, kung quick lahat-lahat yun, kaya niya kung talagang kursigido siya, tututukan niya. Kasi ang sikreto lang naman is monitoring. Kumbaga parang pag sinabi mo sa isang salita at iniwan mo na lang siya basta at hindi mo siya babalikan para i-monitor, hindi mo rin matatrack kung okay ba yung binitawan mong instruction, sumusunod ba sila. On June 30, right after he assumed office, President Duterte signed Executive Order 1 to streamline the office of the President to enable efficient, responsive, and just allocation of resources by eliminating duplication or overlapping in common functions. On July 23, President Rodrigo Roa Duterte signed Executive Order 2 to operationalize the people's constitutional right to freedom of information. No other president has shown so much concern to soldiers and police. President Duterte has done the rounds of 22 military camps and paid visits to wounded soldiers in hospitals and in burial for fallen soldiers and police, especially those who end up as casualties in the drug war. Mahirap lang kami na pamilya. Nagsikap din ako na makapagtapos ng high school hanggang college ako. Nakatapos din ako ng bali kapag tapos ako ng vocational course lang, ma'am. Nasa middle class lang naman kasi kami na masipag kasi yung mga magulang ko eh. At saka kami masisipag din kami tulong sa nila maghanap ng pera, ganun. Kasi puro kami lalaki, ma'am eh. 5 kami na magkakapatid, puro kami lalaki. So yun kami yung katuwang ng tatay namin para sa pangingisda, kung ano man mapagkakikitaan dun sa Guimaras. Kami po ay taga Zamboanga del Sur. Lumaki po kami sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Yung aking nanay ay isang guro. Yung aking tatay naman ay sumakabilang bahay. Pero nung araw, siguro nung buo pa yung pamilya namin, hindi namin masasabi na kami ay hirap sa buhay. Pero nung iniwan na kami ng ama, sinanay na lang, talagang sabi na kami ay nabilong sa lowest level sa poverty. Mababa lang talaga kasi inaasahan namin, hindi na kami umaasa sa sahod ng nanay namin kasi nga baon sa loan. Loan lang ng loan yung mga teacher. Kami 6 na magkakapatid, medyo mahirap-hirap sa budget. Sa Mindanao, nung kabataan ko doon, makikita ko noon mga sundalo, palagi doon nag-ooperate doon sa amin. Nakikita ko din yung mga sundalo, ma'am, nakikita. At wala naman sa isip ko yun, ma'am, na magsundalo, kundi nakikita ko lang bilang anong sundalo, bilang anong trabaho nila. Wala sa gobyerno yan sila para sa nagpapatupad para sa kapayapaan. Siyempre kung kabataan ko makita mo yung mga sundalo, masaya ka, siyempre para yan sila sa pagtanggol sa bayan. Kasi doon sa amin talaga noon maraming mga rebelde, makita mo doon yung mga gulo kung saan-saan lang. It was March 2, ma'am, 2016. At Barangay T, Dato Salibo, Maguindanao. At around 3 p.m., while we conducting clearing operation sa nasabit ko na lugar, i-clear namin yung area na yon. Actually, magwa 1 month na kami dun eh, kasi February 6 kami pumasok sa area. Naabutan na kami ng March. So, habang yung purpose pala ng pupunta namin doon, ma'am, is i-clear namin yung area na yon kasi lalagyan siya ng irrigation.
Yung first platoon namin na under kay Lieutenant Ambunon, habang nandun na sila sa bahay, habang naglalakad kami ganun, nasabugan yung first platoon namin. Nung pagsabog ng first platoon, syempre nag-hold kami. Pag-hold, yung inupuan ko, dito sa likod ko mga 3 meters lang, may IED din pala. Itong ang assistant platoon sergeant ko, si Master Hippie, sumunod pala sa akin. Bilang isang platoon sa din, ma'am, siyempre dapat magkasama kami palagi ni Sir, ma'am. Yun, nung pumunta kami doon, nung pinatawag siya, ma'am, sumunod na rin ako doon at para mapunta doon, ma'am, sa area na yun, ma'am. Dumaan dito siya sa gilid. Pagdaan niya sa gilid, napakan niya yung trigger ng IED doon. So, yung blast, yung tansik ng mga bato, lahat sa akin pumunta. Kasi nga may nasabugan yung kasama namin. Maya pagdating namin doon, yun na, yung biglang may sumabog naman kami naman ang natamaan nun, ma'am, ni Sir Jerome, ma'am. Sa lahat sa ulo ko pumunta dito. Sa kanya, putol yung paa niya. Ako, hindi ko lubos maisip na na mabubulag pala ako nito. Akala ko puwing lang kasi yon. So, pagsabog nun, yung naramdaman ko, parang manhid. Parang ito tanggal na tong kaliwang pisngi ko. Tapos ito, akala ko yung kamay ko na na kasi may dito may shrapnel pa dito ngayon. Akala ko putol na rin to. So, nagluhod ako nun. Ang sabi ko, ako, Panginoon, tulungan niyo ako. It was 15 March. Nag-conduct kami ng patrol. Bali kasi nung time na yon, merong isang pinatay na konsihal doon sa kabundukan. Tapos yung pinalabas ng kabilang grupo na sundalo ang pumatay. Naka-uniforme yung bumaril doon sa konsihal, tapos pinalabas niya na mga sundalo sila. Kaya yun ang nais ng aming pinuno na mabago yung pananaw. Kaya pinuntahan namin sa pamumuno ni Lieutenant Relativo. Naglalakad kami sa magkabilang bundok. Dito kami sa gitna. Around 9 ng umaga, alas 9 ng umaga, nang inambush kami. Series ng landmine, tatlo agad ang unang sumabog. Tatlo din yung napinsala sa kasamahan ko. Tapos yun, tuloy-tuloy yung encuentro. Mga alas 9, kainitan, alas 11. Tama na ako ito, tama ng baril. Mga alas 12, tama na ako dito sa braso. Pero tuloy pa rin yung labanan. Kasi nga, nandun pa yung presence ng kalaban, hindi pa sila nag-alis. Mga alas 3 ng hapon, nahimatay na ako. Doon sa kinadadapaan ko, hindi na ako nakaalis. Tapos, nagising na lang ako, nandun na yung mga reinforcement yung chopper. Bali yun, through and through yung tama ng landmine. 4 na bala ang pumasok sa mata ko, meron din pumasok dito. Ang nakuhang bala ay isa lang. Bali yung mga bala ay nandito pala sa ulo ko. 3 sila nandito sa banda, tapos yung sa sphenoid sinus dito. Sabi ng doktor, kung magkakaroon daw ito ng komplikasyon, operahan. Pero kung wala naman siyang komplikasyon o pag nanana sa loob, souvenir. On August 23, a historic event happened with the government and the team from the CPP, NPA, NDF able to meet face-to-face in Oslo, Norway, to begin the formal talks on peace, giving way to the restoration of the unilateral and indefinite ceasefire between the forces. Yung peace talk na to, ma'am, matagal na namin itong hinihintay bilang sundalo. President Duterte, with the help of Nur Miswari of the MNLF, was able to secure the release of Shartan Sekenstad, who remained the lone survivor in the hands of the notorious Abu Sayyaf group. Shartan was profusely grateful for his second lease on life after a year of living in the company of the ASG in the island of Sulu. Presidential advisor on the peace process, Jesus Dureza,
was also pivotal in facilitating the release of the hostage. I was not elected to serve the interest of any person or any group or any one class. I serve everyone and not only one. Hindi niya kakayanin mag-isa kasi andain nating concerns dito sa ating bansa. Pero yung mga nasa ibabang mga tao, kung yun quick niyang mapapasunod talaga at 100% yung loyalty nasa kanya at iisa lang yung goal para sa bansang ito, for sure, yung kanyang adikain sa pagpapabilis ng mga proseso, makukuha niya. Sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, balance lang. Kumbaga parang, ang nakikita ko kasi, lagi sa news, more on, tungkol sa drug. Okay lang yon. Kumbaga parang kasi yun yung siguro unang nakita niyang napakalaking problema ng Pilipinas. Pero at the same time, kailangan din palakasin ng ating ekonomiya na kung saan yun naman yung strength nung nakaraang administrasyon. Kumbaga parang hindi naman siya dapat i-judge kaagad in 100 days. Napakarami niyan dapat talagang tutukan. Pero ang hiling ko lang sana, balansehin niya. Malaki po yung ine-expect namin kay the whole change itself. Changes will be coming from us. Ito pala yung yung binigay ni President sa amin doon sa Malacanang nung pag-dinner namin doon. So gamit na gamit ko siya ngayon at malaking tulong talaga siya para sa akin. Kasi since na visually impaired ako, may technology pa rin tayo na nababagay para sa aming mga visually impaired. Sa ngayon, ma'am, wala na akong hihilig pa kasi yung talagang nandyan naman ang presence ng gobyerno, hindi nila kami pinapabayaan. Lalo na sa tulong nitong ating President ngayon, President Rodrigo Duterte, na mas pinaigting pa niya yung kampanya para sa ikakaunlad ng armed forces. Wala na akong mahihiling pa. Kontento na ako sa benepisyo at serbisyo na re-receive ko sa kanila. Sa akin kasi ito, ma'am, nakausap ko din doon si President Duterte nung nag-dinner kami doon sa Malacanang. Sabi niya, pag magkapaanak ako, duty pa rin ako, balik pa rin ako doon sa division, kalingan, pabalik pa rin ako doon. Duty pa rin ako doon, ma'am. Where we want to be and how far we want to go will not depend on one man. President Duterte knows what he wants to achieve for the people. But he needs the Filipino people, all together, to work for the nation. Ito na yung hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino. Itong pagbabago na to. Actually, yung simbolo nung, masasabi ko yung simbolo nung pag-akap ko ata sa kanya. Sabi ko, nasa harap ko na yung pagbabago. Nasa harap ko na yung pag-asa ko. Hindi ko na to papakawalan pa.